Gandang gabi po muli sa bawat sa araw po ng Biyernes. Para sa ating prayer meeting, tayo po'y dumako na sa panalangin. Salamat po muli, Ama, sa gabi ito. Salamat sa patuloy na pahiram na buhay at lakas at pagkakataon na patuloy po na makapanalangin po sa inyo sa trono po ng inyong biyaya. At salamat po sa inyong patuloy na buhay at lakas ang pinahiram po sa bawat sa amin. Salamat po sa pagkataon manalangin at makaawit at makapakinig pa ng banal ng salita. Kausapin niyo kami, Panginoon, sa gabi ito. Iisin niyo po ng banal na dugo ang aming mga puso, ng banal na dugo ng inyong anak. Salamat po, Panginoon Jesus, sa banal na kaligtasan. Ibinigay mo po sa krus. Pagpalain niyo ang salita niyo. Kausapin niyo kami at ikaw po maitas. Pagpalain niyo ang aming live stream, magyang mga narito. Ito po ang delight rin pamuli. Pasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Mawit po muna tayo bago tayo makinig ng salita ng Panginoon. Sige po, mawit po tayo. The garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he says, me, I am his own. And the joy as we tarry there, none other has ever known. He speaks and of his voice is so sweet. The birds has their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. He's here as we tarry there. None other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling. But he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, he talks with me, and he tells me I am his own. We share as we tarry there, none other has ever known. Purihin po, Panginoon, sa awiting yan, tayo po ay laging lumapit po sa Panginoon sa panalangin, tulad po niya na mayroong panahon po siya ay pag-usap sa ating Diyos Ama. So, tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral po ng Book of Nehemiah. Tapos po natin chapter 1.
Ngayon ay silipin natin mga ilang talata patungkol po sa tinatawag nating the God of Heaven, no? 5 beses po yan binanggit po dito po sa aklat po ng Nehemiah, no? Ito pong Diyos sa tinatawagan po ni Nehemiah ay tinatawag pong the God of Heaven. So let's look on these verses, especially yung mga tinutukoy po na mga talata tungkol sa langit. Sabi po ng Nehemiah chapter 1 verse 4, it came to pass when Nehemiah heard these words about the bad news po nga po sa Jerusalem, yung pagkawasak ng pader, the bad news, siya nga po ay nanangis at siya ay lumuhod at siya po ay nagluksa at nagpasing ng ilang araw at nanalangin, sabi po diyan, sa Diyos ng langit. Sabi rin po ng Nehemiah 1:5, at siya nga po ay nakiusap sa Panginoong Diyos ng langit. Binanggit din po in Nehemiah chapter 2 verse 4, no? Nung siya po ay kakausapin na nga po niya after manalangin sa chapter 1 sa Diyos ng langit, ay kinausap po niya ang hari at nakiusap nga po siya ay babalik sa kanyang bansa o sa kanyang bayan para iayos ang pader ng Jerusalem. So I prayed to the God of Heaven. Pang-apat po dito sa Nehemiah chapter 2 verse 20, binanggit din po rito, then Nehemiah answered them and said, dito binanggit po sa mga naunang talata, may mga kumakalaban po sa kanya dyan, kumukontra sa pagtatayo muli ng pader ng Jerusalem. Nakabalik na po sa dyan at pinaplano na po nila na simulan, no? May mga kumukontra po dyan, sila Sanballat at sila Tobiah. At ang sagot po niya, ang Diyos ng langit, binanggit na naman, the God of Heaven, siya'y pagpapalain kami, kaya nga kaming mga alipin niya ay titindig at itatayo muli ang pader. At sabi niya doon sa dalawa, kay Sanballat at Tobiah, wala kayong bahagi, wala kayong karapatan, wala kayong alaala, o kayo ay hindi maaalala doon sa pagtatayo na gagawin po ni Nehemiah sa pader ng Jerusalem, sa pagsisimula. And then in Nehemiah chapter 9 verse 6 again, ito tapos na po yung pader na naitayo. At dito ay sisimula na po siyang sumamba. Magpasalamat sa Diyos. Napakahaba ng kanyang panalangin, binanggit ito in Nehemiah chapter 9. Pero talon po tayo sa verse 6. Sabi diyan, habang kinakausap ni Nehemiah ang Diyos, sabi niya, ikaw nga at ikaw lamang, o Panginoong Diyos, ang gumawa ng langit. Thou hast made heaven, the heaven of heavens. Ginawa mo ang kalangitan at ang kalangitan ng mga langit, no? O sang kalangitan. Because in the Bible, we can see that the God who created heavens, ito po ay binanggit po in the book of Paul, na meron 3 bahagi ng langit. Siya'y nakarating po sa 3 bahagi ng langit. In the Bible po, the first 7 was, ito po niliparan ng ibon at ng mga eroplano. And the second heaven, o sa araw po natin nakita, no? Yung kalawakan, yung alapap, yung ulap. The second heaven ay makimasakit natin yung bahagi ng kalawang kalangitan sa gabi. Yan po yung tinatawag na the galaxies, the Milky Way, the solar system, the stars, no, na mga nilikha ng Diyos. Pero yung third heaven po yung sasabi ni Paul, tingnan po natin para mas malinaw po sa mga binanggit po dito sa 2 Corinthians chapter 12. Binanggit po ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12, verse 1, nung ang Panginoon ay ipagpakita sa kanya, hindi nga kinakailangan para sa akin na magduda sa mga kaluwalhatian Diyos, nang makakita ko ng mga pangitain at kapahayagan ng Panginoon. Nakilala ko ang Panginoon Jesus, sabi niya, nakilala ko si Kristo 14 years ago. Kung ako may nasa katawan, hindi ko masabi.
o wala ako sa katawan, di rin niya masabi. Pero ang Diyos nakakalam, at sabi diyan, siya nga po ay nakakyat. O makita tayo, no? Siya ay nakita niya ang third heaven. So maliwanag po, binanggit dito yung sa itang third heaven, ikatlong bahagi ng langit. So tinutukoy po dito third heaven, none other than the throne of God. Yung pong binabanggit din sa buha pa Isaiah din na nakita ni Isaiah, ang kalangitan, ang kaharian ng Diyos. Ganun din po si Apostle John in the book of Revelation. So here, thou, even thou art Lord alone, sabi ni Nehemiah, thou hast made heaven, not only heaven, but the heaven of heavens, ang lahat ng bagay ng sa kalangitan, at lahat ng hukbo na narito, yung mga anghel na nakasama ho ng Diyos, na nandun, na nakatira. Ang mundo, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, ang langit, ang lupa, ang lahat ng hukbo ng kalangitan, ang dagat, at ang lahat ng naririto sa dagat, lahat ng nakatira sa lupa, lahat ng lumilipad. Sabi niyan, ikaw ang nag-iingat dito sa lahat do. Thou preservest them all. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang lumikha. At ang hukbo ng kalangitan ay sinasamba ka nga. Sinasamba po rito sino? Yung pong Panginoong Diyos na kinakausap ni Nehemiah, the God who created all these things. Not only that, in Nehemiah chapter 1 verse 9 nga po, binanggit din dito, sabi nga niya, habang nananalangin siya, kung kami ay susunod sa mga utos mo, ay kung kami babalik sa iyong kalooban, kahit kami ay itinapon mo sa malalayong bahagi ng kalangitan, malalayong bahagi ng lupa, titipunin mo kami. The God of heaven will gather them. Not only that, in Nehemiah chapter 9 verse 13, you can see here that the God of heaven gave us the commandment to the law of God to Moses. And he spake us with them, kinausap po in Mount Sinai ng Diyos si Moses at ang Israelites ng Diyos ng kalangitan ito, nakausap ni Moses na nagdigta sa Egypt, ay siya ding nagbigay ng batas and gave us them right judgment and true laws, good statutes and commandments. Also in 9:15, the God of heaven also is the one who provided them the bread from heaven. Siya po ay provider and gave us them bread from heaven. Kakaiba pong tinapay ito, yung tinatawag na mana. Yung the God of heaven also provide the tinapay po, nung sila ay nasa disyerto for 40 years ang Israelites. Ang nagbigay din ng tubig sa kanila. Also in Nehemiah chapter 9 verse 23, you can see also, sabi diyan, that the children of Israel, the Israelites, as the promise to Abraham, nung siya po ay matanda na, at mahug pa si Sarah, at wala pa silang anak, 75 na si Abraham, kung di ako nagkamali, then 65 si Sarah, at sabi niya, bibigyan kita ng lahi. Pero sabi niya, Lord, mahug po Sarah, paano? Sabi niya, tumingin ka sa kalangitan. Tingnan po natin, kung di ako nagkamali. Sige po, para mas maganda, tingnan natin yung verse na yun. Who is this God of Nehemiah? Who is this God of Abraham? The same is the God of Abraham, is the God of Nehemiah. Lungan nyo nga po, yan, nakakala ko makakalimutan. Tingnan po dito, in Genesis chapter 15, verse 4, and behold, the word of the Lord came unto Abraham, saying, this shall not be thine heir. Sabi niya, Lord, meron daw katulong dito. Siya ba yung magiging tagapagmana ko, yung lahi niya? Pero sabi niya, hindi yan. Manggagaling mismo sa iyong lahi. Out of thine own bowels shall be thine heir. Kasi bawag si Sarah, tapos si Abraham ay matanda na. Pero God's promise, hindi yung katulong mo, hindi rin si, hindi rin si Hagar, nagkaanak sa pagkakasala po doon, Alam po natin ang kwento yung katulong. Hindi po yun. Magkakaroon tayo sa anak mula kay Sarah, kahit maog. Paano mangyayari yun? Sabi ng verse 5, at tinawag ng Diyos si Abraham, dinala at pinakita sa kanyang kalangitan, and brought him forth abroad and said, tumingin ka sa langit. Ang kausap ni Abraham dito yung Diyos niya.
Adonai, no? Sabi niya, tuwing ka sa langit, nabibilang mo ba ang mga bituin yan? Tell the stars. Kaya mo ba bilangin ang mga mga bilang ng bituin yan? Mga planeta na yan? So, alam po natin, hindi na makasagot si Abraham, no? Because of the wonders and the power and sa laksa, sa dami. And Abraham said unto God, or rather God said unto Abraham, kung gaano karami ang bituin na yan, ganun ang promise ng Diyos, ganun din magiging sindami ang lahi niya. At natupad po yun po sa time ni Moses. Dumami po sila. At dito nire-recall ni Nehemiah in verse 23, no? Sabi niya, ang lahi ng Israel ay yung pinarami, multiplies. Million na po ang time ni Moses. I think nasa almost 6 million na po ang lahi ng Israel that time. Nung sila ay makalaya po sa Egypt, palayain sila ng Diyos, no, mula sa pagkaalipin. At sabi niya, ang mga anak mo, ang lahi ng Israel, ay pinarami mo tulad ng bituin sa langit, at sila ay dinala mo sa lupain patungkol sa iyong pinangako sa kanilang mga ninuno, at kanila itong narating, at kanila itong sinakop. In verse 27 also, therefore, thou deliverest them, iniligtas mo sila sa kanilang mga kaaway na nagpapahirap sa kanila sa panahon ng kanilang mga kaguluhan. Pag sila'y umiyak sa iyo, nakikinig ka mula sa iyong kalangitan. The God of heaven, hear their cry, hear their prayers, and according to the manifold mercy at ayon sa iyong masaganang awa, ay nagpapadala ka ng mga tagapagtas in the time of judges. You can see them. No, makita natin, nagpapadala ang Diyos. Sila Jephthah, sila Gideon, sila Samson, no, at marami pa, sila Joshua, who saved them out of the hand of their enemies. 28. But after they had rest, pagkatapos sila magpahinga, sila'y nagkasala muli. Nung sila'y pinakinggan mo, iniligtas mo, muli, pagkatapos sila mga kabutihan mo, sila'y nagkasala na naman paulit-ulit, sabi ni Nehemiah. Kasi nga po, ito yung rebuilding of the wall. Pinapos siya sa ibang bansa, tapos pinabalik sila, at dito, nawasak ang pader, inayos siya, si Ezra naman yung templo. So, pero sabi niya ni Nehemiah, pagkatapos ng kanyang mga kapahinga sa kaway, gumawa na naman kasama ng Israel, at pinabayaan mo sila, therefore leftest thou them in the hand of their enemies. Hinayaan mong kaaway na sila'y matalo, kaya sila ay nasakop, so that they had the dominion over them, natalo sila. Pero pag sila na naman ay lumapit sa iyo, O Diyos, sabi ni Nehemiah, kapag sila'y umiyak sa iyo at pinapakinggan mo sila mula sa iyong kalangitan, thou heardest them from heaven. And many times, maraming beses, sila ay inililigtas mo. Bakit? Dahil ayon sa iyong mga kaawaan. Therefore, you can see here how important Nehemiah knows the God. Sino ba itong Diyos na ito na tinatawagan niya? Tinatawag na Diyos ng kalangitan, Diyos ni Abraham, Diyos ng Israel, at Diyos sa time po niya, nung siya ay bago po itayo ang pader na wasak, na isang imposibleng project ko, kumbaga, no? Isang imposibleng plano, pangitain. Pero iniligay po ito sa puso ng Diyos ni Nehemiah. Pero bago niya ito ginawa, nakita natin siya ay nanalangin sa Diyos ng kalangitan. Kung hindi po niya kilala itong Diyos sa ito, hindi po niya magagawa itong imposibleng proyekto na ito. Nakita natin. When we think about living light after 25 years, almost 30 years sino po ba mag-aakala tayo ibibigyan ng Diyos ang lupa? Tayo ibibigyan ng bahay-sambahan? Sino po ba mag-aakala? Sino po ba pwedeng magmalaki sa atin? Wala ho. Pero tayo po ay naghintay, tayo ay nanalangin, tayo po ay marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakasala, hindi tayo tapat sa pagsisimba, hindi tayo tapat sa pananalangin pag-prayer meeting, pero still, the God of heaven, the God of Nehemiah was a faithful God. He is a faithful God, He is a powerful God. No, makita natin dyan, Diyos po siya na tunay na sumasagot sa kanyang mga panalangin, katulad ng ating panalangin. Salamat sa mga
iniligtas ng Diyos ng mga miyembro. And after 25 years, may mga, andyan pa rin, na natili. Ang Diyos ay nagligtas, ang Diyos ay nagdagdag, may mga nawala, pero nagpalit siya, at ngayon meron pa rin siya mga diadagdag. At salamat po, napakasaya po natin, sapagkat may Diyos tayong tapat, may Diyos tayong sumasagot, nagligtas, nagpatawad, nakikinig, at hindi lang para sa proyekto ng bahay sambanya. Marami tayong mga kikwento kung isa-isay natin, isusulat natin. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Marami po. No, hindi lang mga pera, hindi lang proyekto, hindi lang kotse, hindi lang bahay. Alam niyo, pinakamasarap po doon yung pagliligtas ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, no? At mga idinigdag na kaluluwa at nagpapatuloy, lumalago, tumitibay. Mga buhay na nabago, mga buhay na wasak noon, alipin ng bisyo, mga buhay na mas makita natin dyan, no? Wala akong mga milyonaryo sa atin dito. Talagang mula sa mula sa wala. Pero ang Diyos po ay pinagpala tayo. Kaya wala akong dahilan tayo para hindi tayo magpasalamat at lalo tayong maging matapat dito sa Diyos ni Nehemiah. Let's look on this God of Nehemiah. Let's learn about this truth about the God of Nehemiah. Who is this God of heaven? Who is this God of Nehemiah? The God of Abraham. The God of heaven, the God of Nehemiah is the God of heaven who hears, who gathers Israel, who hears on their prayers, who gathers them, who delivers them. Makita natin yan. Totoong-totoo sa atin ito. Itong Diyos ni Nehemiah, itong Diyos ng kalangitan, ay Diyos na nakikinig sa ating panalangin. Sino tayo para pakinggan ng Diyos? Di ba gusto natin ang mga anak natin, pinakikinggan tayo? Di ba? At gusto rin natin yung mga anak natin, pinakikinggan tayo o pinakikinggan din natin ang ating mga anak. Vice versa. It talks about relationship. Di ba? Kaya ang isa sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name. Di ba? Ang pinag-usapan dito, hindi o reliyon relasyon. Kapag may relasyon ka sa tatay mo, sa nanay mo, kakausapin mo siya. At hingi ka kung may problema ka, may pangailangan ka sa school, kakausapin mo siya. Hindi ka lalapit sa magulang ng kapitbahay, hindi ka hingi ng tulong doon. Natatakot ka, nalulungkot ka, may babayaran ka. Di ba? Hindi ka hingi ng tulong sa nanay ng kaklase mo o sa mga tsahin-tsuhin mo. Maliban lang kung sila ang guardian mo. Normally, it talks about relationship. Kung hingi ba tayo ng tulong sa lola natin, tsahin-tsuhin, kasi may relasyon ka nga. Ganon din po si Nehemiah. Ganon din po Israel. Bakit po siya pinakikinggan? It talks about relationship. Hindi ho religion. Hindi ho religion. Napakahalaga po dito maunawa natin sino itong Diyos ng kalangitan. At salamat, hindi ho siya bingi. May mga pagkakataon, maraming beses tayo ay nagbibingi-bingihan sa mga plano at kalooban niya sa ating buhay, sa mga utos niya at salita niya. O mga pangako malinaw pero nagdududa tayo. Mga utos na malinaw pero sinusuway pa rin natin. Di ba? At makita natin dyan, salamat itong Diyos ng kalangitan ay hindi hubingi. Nakikinig po siya. Di ba? Ang hirap mong kausapin yung taong bingi, ano? Pero meron paraan na communication dyan, di ba? Alam naman natin, yung bingi ay gusto niyang makipag-usap, di ba? Gusto niyang maunawaan siya, mapakinggan siya. Talaga pipilitin niyang makipag-usap. Kaya maraming paraan para ipadama niya ang kanyang pakikipag-usap sa mga taong nagsasalita. Siya na hindi na pagsasalita, no? Makita natin dyan, magsasalita siya. Siya na bingi o siya na pipi, makipag-usap pa rin siya. Sapagkat may damdamin siya, meron siyang gustong saloobin, meron siyang dapat sabihin, mga damdamin o iniisip. Dahil hindi na maapektado ang isip niya, hindi na maapektado ang puso niya. Nakakaramdam siya, nakapag-isip siya, nakakapili siya.
Ganon ang mga taong bingi at pipi. Nakikipag-usap pa rin. Meron paraan para makausap natin. Pero salamat itong Diyos sa langit, hindi po siya bingi. No? Kaya nga hindi ho natin kailangan na magdasal ng paulit-ulit katulad ng Santa Maria, Baginong Maria o Aba naming paulit-ulit. At lalong hindi rin ho tayo nananalangin katulad po ng panalangin ng dasal na ibang reliyon na paulit-ulit. Hindi ho. Ayaw nga ng Panginoon ng panalangin paulit-ulit na parang ginagawa natin sa bingi. Hindi ho siya bingi. Gusto niya pag kinausap na siya, kausapin po natin siya ng maayos, may paggalang, katulad ng panalangin. Yung Ama namin ng Panginoon ay ito ay pattern lang. Sabi niya, Our Father which art in heaven. So, ang tinuturo ng Panginoon, yung panalangin na yun, no? Tiyatin niyo po yun, silipin natin konti. Kasi ahaba tayo, pero maganda po yung lesson na yun. Pag tinagnan natin yung lesson ng panalangin niya, no? Ano po ba ang tinuturo niya dyan sa panalangin na yan? Di ba? Sabi diyan, simulan natin dito. Ayan, verse 5. Sabi niya pa, pag nanalangin ka, huwag ka daw tulad ng ipokrito. Gusto na magpakitang tao. They love to pray standing in the synagogues. At doon sa mga kalye, para pakitang tao, para siya ay purihin ng mga tao. Sabi niya pa, tinanggap na nila kalang reward. 6. Pag nanalangin ka, gusto ng Panginoon ng isang private prayer. Meron pa nalangin sama-sama, pero sa bawat isa sa atin, mahalaga po tayo may tinatawag na quiet time. Private prayer. Meron public prayer, yung sama-sama tayo, no, at meron private prayer. Yung prayer na pinagbabawal ng sa mga Pharisee, nagayain natin. Ang problema kasi doon, yung motive nila, napakitang tao. Kunwari banal, no? At, pero hindi ho totoo sa kalang puso na puno ng kasalanan, no? Hindi walang pagpapakumba. Pero dito sabi ang verse 6, pag nanalangin ka, yun niya, may pag-usap ka, no? At kausapin mo ang Ama ng palihim, and the Father which is in secret shall reward thee openly. 7. Sabi pa sa verse 7, pag nanalangin ka, huwag kang manalangin ng walang paulit-ulit na walang kabuluhan. Vain repetitions. Ayaw po ng Panginoon ng panalangin kinabisa, paulit-ulit. Bawal po yan, sabi ng Panginoon. At sabi niya, bakit bawal yan? Huwag mong gayahin yan tulad ng mga pagano as the heathen do. Ganyan ang gawain sa India, ganyan ang gawain sa mga Budismo, sa Hinduismo, sa mga reliyon na paulit-ulit ang dasal. At marami pang reliyon. No? Ayoko nang banggitin isa-isa, pero ganyan po sa manalangin, panalangin, paulit-ulit. Lalo may rebulto pa. No? Kaya nga lalong bawal po yan. No? Sabi ng Panginoon, huwag mo silang gayahin, yan ay walang kabuluhan paulit-ulit, yan ay gawain ng pagano, at ang sabi po niya dyan, ay niisip nila pag sila'y nanalangin, pinakikinggan sila sa kanilang mga sobrang paulit-ulit na panalita. Ulitin ko, hindi ho bingi ang Diyos. Hindi ho bingi ang Diyos ni Nehemiah, ang Diyos ng kalangitan. Sabi nga ng Panginoon, on verse 8, tingnan niyo po sabi niya, bago pa raw tayo, sabi niya, huwag natin gayahin yung mga panalangin na yan, ha? Na wala kabulan. Huwag daw natin gayahin yan. Ayaw niya ng ulit-ulit na panalangin na wala kabuluhan, na kinabisa. Ibig sabihin, wala ng sinseridad. Wala ng totoong yung nasa puso. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung dinasal na kinabisa. Bakit to? Sabi niya, verse 8, sapagkat ang Ama sa langit, sabi ng Panginoon, ay alam niya ang mga bagay bago pa tayo mag-pray. Bago ka pa manalangin, alam na niya ang ating needs, ang ating ilalapit. Kaya nga po, ba't tayo nagpe-pray? Yun nga, it talks about relationship. Parang yung mga anak natin. Alam naman natin, kailangan nila ng baon, may mababayaran niya sa school. Binibigyan natin. Pero may mga times, hindi natin, alam natin na may babayaran siya, pero may mga times, hindi natin alam lahat yung mga babayaran na. So, anong gagawin naman anak natin? Di ba kakausapin tayo? Kapag kinausap tayo, humingi ng pambayad sa mga project, di bibigyan natin. Pero pagka may pangangailangan sila at hindi naman nila sinasabi, dahil may sama silang loob, o may problema sila, o galit, o ano man, ayaw nila magsalita, di ba? Dahil sa tahimik, hindi natin malalaman ang sa loob niya. Di ba? Ang mga nilalaman ng puso.
Kaya mahalaga po ang pakikipag-usap o pananalangin sapagkat tumutukoy ito sa relasyon sa Diyos, kagaya ng relasyon ng ating mga anak sa atin sa kanyang mamagulo. Kaya dito makita tayo in verse 9, sabi ng Panginoon, ang Ama namin ay isang panalangin na sabi niya, gaya nito, manalangin kayo. Kagaya nito. Pero hindi niya sinabing, ipanalangin niyo ito ng paulit-ulit. Hindi po. Gaya, kumbaga, ito yung pattern. After this manner, pray ye. Ito ang guide. Paano tayo makipag-usap? Ayan, binanggit na niya in verse 9. Our Father which art in heaven. Ito po ang Diyos na tinatawagan ng Hudyo, ng Israelita, ni Nehemiah, ni Abraham. Ang amang nasa langit, na tinawag din ni Panginoon Jesus, amang nasa langit. Sambay ng ngalan mo, pakabanalin ang ngalan mo. Hindi na natin tutuloy yan, pero ang gusto ko makita nyo dito, kung ang tinatawag ng Panginoon Jesus ay ang amang nasa langit, ibig sabihin ba, ang ama lang sa langit ang Diyos at si Kristo hindi Diyos? Yan, isang tanong po yan, na malinaw, ha? Kasi makita natin dyan, Diyos sa Nehemiah, binanggit that He is the Lord alone. Parang lumalabas, isa lang yung Panginoong Diyos, at ito yung amang nasa langit. Pag tayo magkakamali, bago si Kristo nagkatawang tao, saan po siya galing? Yan, maliwanag po, no? Siya ay tinatawag sa langit na anak ng Diyos, hindi po sa anghel, merong ama sa langit, at meron ding anak sa langit. So bago po siya naging tao o nagkatawang tao, siya po ay galing sa langit, siya po ay tinatawag na anak ng Diyos o Diyos anak, hindi po siya anghel, kasama po siya ng ama, nasa kanang kamay, nung bumalik po siya, nasa kanang kamay na po siya ng trono ng ama sa langit. Therefore, wala akong problema na kung ang ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, wala akong problema, at ang Espiritu ay Diyos, wala akong problema doon. Ang may problema, yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Okay, wala akong problema doon. Maliwanag po, ang Panginoon Jesus ay galing sa langit, siya po ay Diyos anak. Kaya, kung galing sa langit, ano siya? Kung hindi sa Diyos, hindi o siya anghel. Maliwanag po. Dahil ang anghel hindi o pwede magligtas. No, makita natin dyan. At ang anghel, nilikha. Si Kristo po ay manlilikha. Okay, maliwanag na po, hindi natin patagal. The God of heaven. Salamat po. Ang Diyos ang kalangitan to ay sino tayo para pakinggan? Huwag tayong maging tamad manalangin, makipag-usap. Sabi nung kanta, no? Ano yun? Ano yung sabi ng kanta? Ano yung sabi ng kanta? Nakalimutan yun. Bakit daw, manalangin? Ano? Bakit kailangan mag-pray? Yun. Sabi nung bata, no? Bakit kailangan mag-pray? Dahil marami raw ang blessing na darating. Kahit na sa isip ng bata, no, mukhang blessing. Pero kasi ganun ng bata. Ang bata kasi, laging si hingi. Di ba? Hingi. Sabi pa yung sa Matthew 7:7, di ba? Ask and ye shall receive. Knock and it shall be open. Seek and ye shall find. Sabi niya, humingi ka at ikay bibigyan. Maghanap ka at ikay makakasumpong. Kumatok ka at ikay bubuksan. So, ang langit po ay hindi po sarado. Siya po ay nakikinig. Pero alam niyo, mahalaga po ang relasyon. Ang Israel lang po sa lumang tipan halos sa pinakikinggan ng Diyos. Bakit po? Dahil po kay Abraham, dahil sa relasyon nila, no? Kay Abraham, kay Moses, kay David, kay Nehemiah. Ang Israel lang po halos pinakikinggan ng Diyos at ang mga tao sumasamba sa Diyos ni Nehemiah o Diyos sa Israel. Sa bagong tipan, mahalaga po rito ang koneksyon po natin kay Kristo. Ang pinakikinggan na po ng Diyos sa bagong tipan, bukod sa Israel, ay ang panalangin po ng mga taong lumapit kay Kristo bilang tagapagligtas. Sabi ng John 1:12, sa maraming tumanggap kay Kristo, sila binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Therefore, yung mga anak ng Diyos ay yung pong mga tumanggap kay Kristo o may relasyon kay Kristo. Yung naging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Lahat po ng tao yung likha ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Merong anak ng Diablo, sabi ng Panginoon sa John 8:44. Kaya nga ang Israel, mayabang sila. Pero sabi ng Panginoon, bakit niyo ako gustong patayin? Sabi ng Panginoon John 8:44, kasi kayo sa inyong amang Diablo. So kung merong amang nasa langit, o Diyos na nasa langit,
meron din po Diyos ng mundong ito o ng sanlibutan ito. At sabi niya po, kayo ay sa inyong amang diablo. Sila yung mga gustong pumatay kay Kristo, sila yung kumakalaban sa Panginoon at hindi nakikinig o naniniwala at sumusod sa aral ni Kristo. But the God of heaven hears our prayers. The God of heaven also gathers Israel. Tinipon niya ang lahi ni Abraham, ni Moses, doon sa Egypt. Niligtas sila doon. Nagliligtas siya. Nagpapatawad siya mula sa Egypt, mula sa disyerto, hanggang papasok sa lupang pangako. Nagalit po siya. Itinapon sila muli. Pero muli, sa time ni Nehemiah, sabi ng Diyos, ang promise niya, iipunin ko kayo uli kung kayo ay magbabalik loob sa akin. Diyos na nagpapatawad, Diyos na nakikinig, Diyos na nagliligtas, Diyos na matapat at Diyos na mabuti. Let's look on the attributes and actions of the God of heaven. Attributes, pag sabi attributes, katangian. Katangian lamang ng Diyos, hindi katangian ng tao. Meron tayong mga katangian, pero hindi kagaya ng katangian ng Diyos. At ano ang kanyang mga ginawang hakbang o kilos, no? Nung itong Diyos si Nehemiah, nung si Nehemiah ay tumawag sa Diyos ng kalangitan at gumawa po siya ng mga himala at mga pagpapala doon sa time po ni Nehemiah, lalo na nung maitayo niya ang pader ng Jerusalem. No, tingnan po natin. Number 1, you can see on those verses that we will look, na nabasa natin na, the God of heaven, the God of Nehemiah, the God of Abraham is a God of covenant keeper. Itong Diyos daw po ng kalangitan ay Diyos na nag-iingat sa kanyang kasunduan o pangako at plano sa Israel. He is a covenant keeper. Mga kapatid, nako, kung kayo po ay talagang kilala nyo ang Diyos na Israel na to, siya po ay tapat na Diyos. Pag sinabi po niya, sabi niya, obey me, in Deuteronomy chapter 20, obey me and I will bless you. In verse 15, disobey me and I will curse you. Kaya nga po tinapon sila. Kasi gusto ng Diyos pagpalain sila. Pero may utos siya. Sundin yung utos ko. Makinig kayo sa akin. Pagpapalain ko kayo. Laging mabuti ang plano ng Diyos. Hindi lang sa Israel. Sa bagong tipan sa mga tunay na ligtas. We're not talking here religion. We're not talking here member of the Baptist Church. No. We're talking here, kung totoo ka ligtas, may relasyon ka sa Panginoon, iniligtas ka, dinagdagan niya sa church, may pangako siya, may plano. Kaya, kung ang Diyos ay tapat para pagpalain tayo, tapat din siya para paluin tayo pag tayo ay pasaway. Kagaya ng Israel, matakot ka sa Diyos. Kasi, binagid yan ni Nehemiah that this God of heaven is a terrible God. He is a great God. At siya din ay mahabagin. Siya din nagbibigay ng gantimpala. At siya po ay omniscient. Alam po niya ang lahat ng bagay. Wala tayong may tatago. Let's look on those verses. Nehemiah said in verse 5, at sinabi nga niya, nakikiusap ako sa iyo, O Panginoong Diyos ng kalangitan. Ito yung magpaplano pa lang siya pumunta sa Jerusalem. Hindi pa niya kinakausap yung hari dito. Nung mabalitaan yung masamang balita, wasak ang pader, sunog ang pader, ang bansa niya, naghihirap, ang kababayan niya. Ganun na lang yung mabigat na nilagay ng Diyos sa kanyang burden para tulungan ng bansa niya makarecover at ma-restore ang pader na nawasak. Pero ang ginawa po niya, dahil mahirap na proyekto ito, mahirap po itong plano na ito, no? Itong pinagagawa ng Diyos sa kanyang nilagay sa pusya. Humingi siya ng tulong sa Diyos ng kalangitan. Sino itong Diyos ng kalangitan? Dakila? Terribleng Diyos? Banong hindi dakila terrible? 10 salot pinadala niya, hinati yung dagat, di ba? At ang dami pang himala ang ginawa niya. Di ba? Yung baog, binibigyan niya na anak. Yun ang mga matitigas sa ulo, sinasara niya. Diyan nagbubukas ng sinapupunan at siya rin na nagsasara ng sinapupunan. At sa mga taong nagtatapat sa kanya at nagbabalik loob o nagsisisi, umaamin sa pagkakamali at nagpapakumbaba at sila'y nagbabalik sa loob sa Diyos, mahabagin siya sa mga nagmamahal sa kanya. At
tumutupad ng kanyang kautusan. This God of Nehemiah was an observant God. Have you noticed? And observe His commandments. Alam niya sino ang pasaway, alam din niya ang masunurin. Kaya lagi ako nagbibigay ng babala sa inyo, LLBC members. Hindi po pwedeng tayo ay nagbibigay, pero hindi tayo nagsisimba. Huwag niyo pong mag-iingat, masaktan na kayo masaktan. Ako'y nagpapala lang. Hindi po natin kayang suhulan ng Diyos. Mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Marami tayong pagkukulang. Hindi tayo tapat manalangin, hindi tayo tapat magpasa ng Biblia, hindi tayo tapat magsimba. Pero wag na parang okay na sa atin, hindi na po nagsisimba. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kaya tayo pinagpapala dahil mabait ang Diyos, mahabagin ang Diyos. Ito yung Diyos ni Nehemiah, yung Diyos ng kalangitan. Tapat siya sa kanyang plano at pangako, mahabagin siya. Pero pag inabuso mo ang kabutihan niya, siya po ay dakila at terrible, nakakapangilabot. Huwag na ho nating hintayin tayo po ay paluin po ng Diyos. No? He observed those people who obey Him. Bakit tayo sumusod pala, by the way, sa utos ng Diyos? Dahil ba dahil tatatayong paluin? Sa isang maganda rin po yun. Pero pangit naman yung mga anak natin, kaya lang sumusod sa atin kasi takot sa ating, dahil takot sa mga palo natin. Hindi ho. Pinakamagandang motibo bakit tayo sumusunod sa ating mga magulang o sa ating Diyos, hindi para pagpalain lang tayo, hindi dahil natatakot lang tayo, kundi dahil we love Him because He first loved us. Di ba? Pabira, sino ba tayo para iligtas ang Diyos? Natutunan nating mahalin ang Diyos at sundin siya. Sabi nga pa, if you love me, keep my commandments. The greatest motive right now why we obey Him is we love Him. Why? Because sino tayo para mahalin at iligtas? Ganon kabait ang Diyos ng Israel, ang Diyos si Abraham, ni Noah, ni Nehemiah. Ang ating pansu sa bagong tipan. Hindi nawawala ang kaligtasan sa tunay na ligtas. Kaya nga niwala tayo sa osas. Pero yan. Pag tayo'y namumuhay sa kasalanan, siyempre may palo yan. Matakot ka pagka namumuhay ka sa kasalanan at alam mo may mga mali ka, pagkukulang, tapos walang palo. Di ba? Sabi pa ng verse 9, kung kami ay babalik sa iyo at susundin namin ang mga utos mo, kahit na kami ay tinapon mo sa malalayong bahagi ng mga kalangitan o lupa, kagaya ng Israel, tinapon sa Babylon, sa Iraq. Pero ganun kalayo, no? Itinapon sa Persia o Iran, no? Ganun po yun. O, tama ba? Syria, no? Nakita natin, ganun kalalayo. Itinapon sila. Mula Egypt, dinala sila sa Promised Land. Nahati ang dagat, nahati ang ilog, 10 salot, maraming milagrong ginawa ang Diyos. Di ba? Pero, yung mga kalaban na doon natalo sa Promised Land, dahil tinulungan sila ng Diyos, kahit kukunti sila, no? Pero makita natin dyan, nung sila ay paulit-ulit nagbigay ng babala ang Diyos at sinuway nila ang mga batas niya, ang mga propeta. Nagalit na po ang Diyos sa puno na. In Deuteronomy chapter 28, basahin niyo po yan. Andun yung blessing at cursing niya sa Israel. At sila itinapon na nga po sa ibang bansa. Pero alam niyo, kahit sila itinapon, kahit nagalit ang Diyos sala, He's a God of discipline. He's a holy God. Alam niyo, 70 years lang po yun. Sabi ng Diyos kay Jeremiah, kay Ezekiel, kay Daniel, mababasa niyo po kay Isaiah. Kaya sabi niya rito, yet will I gather them from thence. Iipunin ko kayo muli. 1945, ang Israel, naging isang bansa na naman. Di ba? Buod pa doon. Ang daming beses kasi nga po, ang Israel ay paulit-ulit pinapalo ng Diyos nga sa katigasan ng ulo nila. No, wag na ho sana tayong maging. Yet will I gather them from thence, at sila'y titipunin ko sa lugar na yan, na pinili ko para ang pangalan ko ay maluwalhati nila at sambay nila. Sabi pa dito, on number 2, the God of heaven is a God who hears prayers. Tignan po natin yan. In Nehemiah chapter 2, verse 4, and then the king said unto me, tandaan, chapter 2 ito, chapter 1, napakahaba ng panalangin ginawa ni Nehemiah sa Diyos ng langit.
Bago niya kinausap yung hari, kinausap muna niya ang Diyos ng langit. Bago tayo humingi ng tulong sa tao, manalangin muna tayo sa Diyos. Pray first before you plan. Madalas, ang ginagawa natin, di ba? Nagplano muna, saka nanalangin. Mali. Mali po yun. Lagi ang turo ng Biblia, manalangin ka muna, saka ka magplano. Kaya bakit pansinin nyo tayong mga miyembro ng LBC? Pansinin nyo lahat ng mga plano nyo. Bakit itong plano ko maganda naman? Pero bakit hindi yata pinagpapala ng Diyos? Ba't hindi sinasagot? Merong yes, sinagot niya agad. Pero may mga no. Bakit no? Bakit ang sagot no? No, sagot din yun. At may mga sagot din siyang delay, matagal, pinaghihintay ka. Kasi nga, ang tanong, plano mo lang ba yan o plano rin ba ng Diyos? Lagi ko sa inyong illustration, sa isang papel, isinulat mo, Lord, ito ang plano ko 1 to 10. Ito ang plano ko, ito ang gusto ko. Pirmahan mo. Sabi naman ni Lord sa isang papel, anak, ito ang plano ko sa iyo, 1 to 10. Ito ang plano ko, ito ang gusto ko. Ito ang mangyayari sa buhay mo. 1 to 10, pirmahan mo. Pero ang gusto natin, Lord, ito plano ko, ito ang pagpalay mo, ito pirmahan mo. Pero yung plano ng Diyos, hindi ka magsisisi. So, makita natin dito, the God of heaven talks about, kahit sa buhay ko, marami tayong dapat ipag-pray, marami tayong pagkukulan sa panalangin. Mga taong dapat mabago ang puso, mga matigas ang puso, na walang imposible para baguhin ng Diyos. Huwag kang sumuko. Ang Diyos ng kalangitan ay kayang gawin ang imposible. Huwag kang mapagod, huwag kang tumigil, iiyak mo yan tulad ni Nehemiah. Kaya dito makita natin dyan, bago pa niya kinausap yung hari, kasi cupbearer nga po siya. Mahirap po niyang iwanan. At kaya, alam niya, baka hindi siya papayagan eh. Siya lang pinagkakatiwala ng hari. Sabi ko kasi, Hudyo yan ha. Sabi ko, bakit si King Artaxerxes o Ahasuerus, bakit siya po pinagtiwalaan ng isang Hudyo na magitagatikim ng alak o pagkain bago kumain ng hari? Bakit hindi yung kababayan niya? Kasi nga marami pong kalabang gustong pumatay sa kanya. Pero itong si Nehemiah na binigyan ng Diyos ng magandang posisyon katulad nila Daniel, Shadrach, Meshach, sa templo po o sa panahon ni King Nebuchadnezzar, makita natin dyan, sila po ay pinagkatiwalaan ng hari sapagkat the Lord promoted them to that position because God has a future plan for them. Na ito na nga po, na siya po ay gagamitin ng Diyos si Nehemiah para itayo ang pader. At dahil may access sa hari, napakabilis na po niyang kausapin hari. Pero bago pa nga niya sinabi yung kanyang hiling na bumalik sa Israel at itayo ang pader, kinausap muna niya itong Diyos ng langit. Ibig sabihin, basin nyo, bakit marami tayong hinihiling? Di ba? Mga taong kinausap. Sabi nga, di ba? Ang tao pag nangako, napapako, o minsan, napaprostrate ka. Kasi nga, tao yun eh. Di ba? Iba pa rin yung, ang sarap, ilista mo, isulat mo, ipag-pray mo. At makita mo, sinasagot ng Diyos. Ang sarap po, balikan nyo. Subok ko na ho sa buhay ko. Kadalasan, lahat ng mga tawag dito, frustration ko kasi hindi ko pinag-pray. Pero yung mga bagay na pinag-pray ko, ang sarap. Ang salamat po. No, napakabait ng Diyos. So I pray to the God of heaven. Kasi natakot po dyan pag binasa yung chapter na yan, tingnan niyo po yung chapter 2. Basahin natin konti. Tingnan niyo po yung nangyari kay Nehemiah. Dito, nung sa chapter 2 na po. Okay, ito yung sabi sa verse 1. And it came to pass, in the month Nisan, the 20th year of Artaxerxes, the king that wine was before him. Siyempre, bago inumin na hari, inumin niya muna. And I took up the wine, sabi ni Nehemiah, at yun yan, tinikman na yun. Oh, okay na, hindi siya nalason, buhay siya, therefore, safe yung alak inumin ng hari. Binigyan na yun sa hari. Pag-isipin nyo, no? Oh, di pa may lasa na ng laway ni Nehemiah. Wala na problema sa hari yun. Ang issue doon,
Ang importante, yung lason. Kasi yung laway hindi nakakamatay, pero yung lason nakakamatay. No? It talks about yung tiwala po ng hari kay Nehemiah. Sabi niya, binigay niya ito sa hari. Sabi niya ito, now I had now not been before time sat in his presence. Nung time na yon, nakaharap niya ang hari at binigay yung alak ng hari na iinumin niya, na tinikman na niya. Malungkot siya. Kasi nga, doon sa kanyang dalahin na burden, doon sa Israel, yung pader na wasak, gusto na nga niya umuwi para maitayo yun, maisaayos. Kaya tiyan sabi sa verse 2. Ang sabi sa verse 2, wherefore the king said unto me, bakit yung mukha mo ganyan, malukot? Wala ka naman sakit. Saying thou art not sick, sabi ng hari. Wala ka naman sakit Bakit malungkot ka? This is nothing else but sorrow of heart. Alam ko, may problema ang puso mo. Meron mabigat sa puso mo, wala kang sakit, pero malukot yung mukha mo. Hindi niya maitago yung burden po niya. No? Tingnan niyo nangyari kay Nehemiah sa huli. Then I was very sore. Natakot siya. Natakot siya, di ba? So, bakit natin dito? Hindi pa niya, medyo talagang magkasamang hiya at takot. No? Parang sabi nga ni Mama, hindi nakalapit si Sophia doon sa... Hindi ko ito kayo. Di ba? Kasi naman, normally ganun di ba? Pag takot ka sa tao, kahit magulang mo pa yan, di ba? Pag malungkot ka, hindi ka agad makausap o may pag-usap, lalo na kung takot ka pa. Hari ito itong kakausapin niya. Di ba? Natakot siya lalo kasi sinitas siya ng hari. Ba't ba ganyan yung mukha mo? Sabi niya sa verse 8, and said unto the king, ang hari ay mabuhay magpakailanman. Bakit ako malulungkot ang aking mukha? Anong dahilan? Ba't ako malungkot? Ang aming syudad, ang libingan ng aking mga ninuno ay mukhang basurahan, mukhang Smoky Mountain kasi wasak po yun talagang wala akong glory. Nasira po nung dilusob ng mga kalaban. Ang mga gate ay tinupok ng apoy. So sinabi niya, ito po ang dahilan bakit ako malungkot. Sabi sa verse 4, kaya ngayon yung binasa natin, sabi diyan, then the king said, naintindihan ng hari, yung dahilan ng kanyang lungkot. So then the king said, sige, ano ba ang kahilingan mo? Okay, ayan na. So, what dost thou make request? Tingnan niyo to ano kahilingan mo? Pwede niya sabi niya, sige, anong kahilingan mo ba? Anong gusto mo? Pero ano ginawa niya uli? So I pray to the God of heaven. Still, hindi pa rin siya nagtiwala sa tao o hindi naman wala sa koneksyon o influence sa hari, pero still, lapit pa rin siya sa Diyos. Tandaan po natin, mas masarap tumawag sa Diyos ng langit. Mas maraming sagot, mas maraming solusyon, mas magaan, mas masaya kapag pagpapala ay galing sa langit. Hindi dahil bunga ng pinagpagura mo, talino mo, kaya mo, galing mo, tulong ng tao. Wala akong masama doon kung mabuti naman yung ginawa mo. Pero iba pa rin po yung biyaya ng langit. Kasi may mga tao po, alam natin, di ba? Kaya nga sabi ng Deuteronomy chapter 8 ganun ang warning ng Diyos sa Israel Sabi niya, bago kayo pumasok ng promised land, sabi niya, huwag kayong makalimot na pag sinakop niyo na yung lupa doon, may mga bahay na kayo doon na hindi kayo ang gumawa. May mga bukid doon na hindi kayo nagtanim. Aanihin niyo na lang. May mga baka doon, may mga ginto doon na sasakupin niyo at pagpapalain ko talaga kayo ng land floweth with milk and honey. Pag nasakop niyo na yon at may ari-arian na kayo, pinagpala na kayo, sabi ng Diyos in Deuteronomy, huwag niyong kalimutan huwag niyo sasabihin, dahil sa lakas ko, dahil sa talino ko, ako ay yumaman, ako ay pinagpa. Sabi ng Diyos yun kay Moses, sabi mo, huwag mong kalimutan Israel. Hindi ba kayo yumabang ang puso at makalimutan niyo ang Diyos ng langit ang nagpala sa inyo. Balik na lang tayo sa kahirapan. Ano mas masarap, mga kapatid? Umiiyak na lang tayo. Di ba? Mahirap tayo, umiiyak tayo. Di ba? Ano ba mas masarap? Di ba? Masarap din naman yung sagaan tayo pinagpapala. Pero, nagpe-pray pa rin, nagpapasalamat, umiiyak sa Diyos. Kaysa naman yung ang dami ho nating pera, wala na tayong simba, wala nang panalangin, wala nang iyak, wala nang lungkot sa
ating bansa, di ba? Marami tayong dapat pag-pray sa ating bansa, ibang bansa. Sabi ko, may freedom tayo rito. Marami tayong dapat ipag-pray, hindi lang sarili natin, hindi lang pamilya natin, hindi lang mamahal sa buhay natin, hindi ligtas. Pati ho ang ating bansa, ang mga misyonary, ang mga churches. Tingnan niyo po, nangyayari sa buong mundo. When the God of heaven, it speaks of the God of heaven, it talks about yung kalawakan, yung mundo, no? Na may mga iba't ibang, alam naman natin, pag sabi natin, may relasyon sa Diyos, hindi lang naman Israel yan eh. Siyempre, meron na siyang, for God so loved the world. May mga niligtas sa Pilipinas, sa Amerikas, sa Israel, sa China, meron naman ho. Meron na siyang mga mananampalataya na mga iniligtas siyang tunay sa bawat bansa. And they called on the God of heaven, the God of Abraham. Diba? Kaya dito, makakita natin mga kapatid, mapakasarap po na tayo ay laging magpakumbaba. Because the heaven talks about greatness of God. Di ba? Sabi nga doon, kasi, ang tao sa sobrang talino, kahit may mga tiyatag na scientist, marami pa rin hindi kayang ipaliwanag at hindi kayang abutin at hindi kayang marami na na-explore, na-discover ang mga tao. Andyan ay AI, di ba? Marami na sa natukusan, kakayahan. Marami na po ang tao dahil nga bigay ng Diyos yung talino nila. Pero still, the truth is, marami pa rin, when you look on the heaven, hindi pwedeng sabihin mong walang creator. In fact, sabi ng Psalm 19:1, di ba? The heavens declare the glory of God. Di ba sabi ng, ang kalangitan ay pinapahayag ang kadakilaan, kapangyarihan, katalinuhan ng Diyos. Kaya walang kwenta ang talino ng tao. Pag titiyatin ang langit, manliliit tayo. Dibaga, ano ba itong mga meron tayong pagpapala rito? Huwag ho tayong makalimot. Di ba? Pinapagaan ng Diyos ang buhay natin, pinapagaan para tayo ay lalong maging humble, magpagpasalamat, at maging matapat sa Kanya. Huwag makalimot. Nehemiah 9:27 tells us, therefore, thou deliverest them. Iniligtas mo sila sa kamay ng mga kaaway. Bakit? Di ba? Yung nagpapahirap sa kanila, sa panahon ng kanilang mga problema, kaguluhan, dumating yung mga kalaban. Kasi nga, nandiyan sa nagdidisiplina eh. Pag nabuhay sa kasalanan, ganun ang Book of Judges eh. Sa time po ni Moses, pinalo sila 40 years. Sa time ni Joshua, matagumpay na sila sa Promised Land. Natalo. Isa lang beses natalo doon kay Achan. Pero tagumpay po sila, nasa ng Promised Land. Pagdating sa Book of Judges, alam niyo ang kwento doon? Hindi. Nasakop nila Israel, di ba? Ang lupa pa ako, di ba? Tagumpay siya. Pagkatapos nung namatay si Joshua, as for me and my house, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Sabi niya, hinamon niya yung mga matatanda. O, kayo ba tatalikod sa Diyos? Magtatapat ba kayo? Makakalimot ba kayo? O kayo ay magtatapat sa Diyos? Sabi niya, hindi, kami magtatapat sa aming Diyos. Sa chapter 24 ni Joshua. But in the Book of Judges, after na mamatay itong matatanda, sila Joshua at yung mga matatanda, yung pumalit na henerasyon, alam niyo sabi doon? They forgot. They forget. No? Sila po ay nakalimot, sila ay sinaktan nila ang Diyos, sinuway nila ang Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga kalaban. Nagpadala ang Diyos ng mga sufferings. Kasi they sin, they suffer, they cry, supplicate, iyak sila sa Diyos. No? Merong mga problema, may mga kasalanan, may mga sufferings, palo, scourging, merong mga makita natin dito, iyak sila. At sa pag-iyak nila, papadala ang Diyos ng mga Savior. O yun nga, sila Jephthah, sila Gideon, sila Samson. And then, pagkatapos ng pahinga sa kalaban, tagumpay sila, success, babalik na naman sa sin, suffering, ngayon, paulit-ulit. Ito yung sabi ni Nehemiah rito. Niligtas mo sila sa kamay ng mga kaaway na nagpapahirap sa kanila sa panahon ng kanilang mga kaguluhan, lungkot, problema. Umiyak sila sa iyo, sa Diyos ng langit. At pinakinggan mo sila mula sa langit. At ayon sa iyong masaganang awa, nagpadala ka nga ng mga tagapagligtas.
Hindi ibigay ang Diyos, hindi malupit ang Diyos. Namamalo ang Diyos ang tamang salita. Nagdidisiplina. At iniligtas sila mula sa kamay ng mga kaaway. Yan po ang Diyos ni Nehemiah. Nire-recall niya yung kabutihan ng Diyos. Nire-recall niya ang katapatan ng Diyos. Nire-recall niya ang pamamalo ng Diyos. He's a God of discipline. Verse 28, after that, they did evil again. Yeah, paulit-ulit sila. Tapos pababayaan mo sila sa mga kaaway. At sila'y sasakupin niya. At sila na naman ay lalapit sa iyo, magpapakumaba, iyak sa iyo mula sa langit. At maraming beses, inililigtas mo siya dahil sa iyong masaganang awa. Salamat ang Diyos ng Israel. Yan ang Diyos natin. Mahabagin, nagliligtas, hindi nawawala ang kaligtasan. No? Mga reliyon, nawawala ang kaligtasan nila. Takot. Kaya nga takot sa reliyon nila, takot mawala. Kaya siguro minsan, ligtas naman ako kahit di magsimba. Sige, hintayin mo lang, mamalo ang Diyos sa'yo. Di ba? At sabi ng Nehemiah 2:20 nga, then answered I them and said unto them, yung mga pasaway na kalaban sila Sanballat Tobaya, itatayo nyo ba yung pader niya? Baka isang sipa lang ng aso dyan, wasak yan. Sabi nila Sanballat Tobaya, on ng mga unang verses niya. Pero ano sabi ni Nehemiah? Buo na loob niya. Sabi niya, hindi, plano ng Diyos to. Ang Diyos ang langit, pagpapalain kami. Sabi ni Nehemiah, why? Because there is confidence already in the heart of Nehemiah dahil kakampi niya ang Diyos. Kala niyo pagkakampi niyo ang Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero lagi ko sabihin, hindi ko pera lang ito, mga kapatid, hindi lang ito sasakyan, hindi lang ko ito bahay. Pag sabing pagpapala, napakasarap, may mga taong nililigtas, idinadagdag, binabagong buhay. Yung mga mahal sa buhay natin, iyakan nyo sa Diyos. Wala akong imposible. At totoo pagpapala ng Diyos, marahil, andyan na nakabitin lang. Pero mas gusto pagpapala ng Diyos ay yung pamilya natin, baguhin ang buhay, ayusin ang buhay, ayusin natin mga desisyon natin. Diba? Kaya sabi yan, kami ng mga alipin niya, kami ay titindig at itatayo ito. Pero kayong mga, yun nga, sabi niya doon sa mga kontrabida, wala kayong bahagi dito. Totoo naman, ang pagpapala ng Diyos dun sa mga naniniwala at sumusod sa kanyang kalooban. Di ba? So, let's look back again. Tutuloy natin ito next Friday. Sabi nga, sa pangala, the God of heaven is the God who hears prayer. Napakasarap pong manalangin, mga kapatid. Inigising ka ng Diyos madaling araw, manalangin ka. Bawasan natin yung gadget. Bawasan natin ang cellphone. Ha? O sa gadget, ilang oras, 5 oras, 3 oras. Subukan mo naman 5 minutes sa panalangin. Tapos mag-level up, 10 minutes. Tapos 15 minutes. Tapos 30 minutes. Tapos hanggang sa isang oras. Ang sarap po, mga kapatid. Ilista mo yung mga panalangin mo. Ano ba yung panalangin? Acts, adoration, confession, may mga pagkakamali ka ba? Purihin mo ang Diyos, pasalamatan mo siya. No? Purihin mo. May mga kasama, umaming ka, magpalinis ka, di ba? Magpatuwid ka. Confession, supplication, may mga dapat tayong prayer request ilapit. Ang dami niyan. Yung lista niya, kulang pa nga yan. And then, letter T, thanksgiving. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Ating bansa, pag-pray natin, nakikita niyo naman po, kabi-kabila ang korupsyon. Di ba? Pero ang isang pagpapasalamat ko pa rin sa bansa natin, salamat dito tayo pinanganak sa salamat taga-Pilipinas o tayo. Hindi lang dahil may Pacquiao tayo, hindi lang dahil may Alex Ayala tayo, hindi ho. Kundi dahil po may freedom po tayo ng religion sa bansang ito. Ang totoong kalayaan natin, kalayaan gumawa ng tama, kalayaan manalangin, kalayaan sumamba, kalayaan maglingkod. Kalayaan i-share yung gospel. Sa ibang bansa, bawal po yan. Sa komunisang bansa, sa Islam na bansa, bawal po yan. Kaya yung senior kong boss, di ba, yung video, sipin nyo sa ibang bansa, sa Islam, pero nakakalungkot, di ba? Yung mga bata na dapat naglalaro, ikinakasal na, age 8 years old, 9 years old. Grabe ho. Grabe ho. Hindi ko para pintasan o pulaan ang reliyon niya, pero yun yung kanilang kultura. Yun yung kanilang paniniwala. Pero sa Bible, pag sabi nating bata, di ba? Ano ba yung bata? Kaya nga may child protection law pa nga .
Eh, yung mga 15 niya, hindi na halos bata yun, pero, di ba? Pero sa Islam na bansa, nakakalungkot po yan. Mga bata kinakasal. Kasi paniniwala ho nila yun. No? Paniniwala. Pero sa Bible po, pag sinabi natin kasal, parehas dapat mature yun. Mature ang pag-iisip, kaya ng may pananagutan na, no? Hindi na pasaway, kaya na niyang manindigan. Ha? Kaya na niya, kumbaga, gumawa ng tamang desisyon. Hindi na po siya, kumbaga, inaalagaan pa. Siya na ang mag-aalaga at magmamahal ng kanyang asawa at magiging pamilya. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po muli sa gabi ito. Salamat sa ita mo. Tulungan mo kami. Lalo ka namin makilala. Mahalin at sundin. Marami kaming pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. Kagaya ni Nehemiah, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ay nandun po. Salamat po, Diyos na nakikinig. Diyos na matatawagan. Diyos na tapat. Diyos ang kalangitan na kahit napakataas ang langit sa aming mga tagalupa. Pero salamat po, hindi ka bingi. Ikaw ay makapangyarihan, matalino, banal at matuwid na Diyos. Pero ikaw po ay sumasagot. Bumaba ka rito sa lupa para abutin kami, para iligtas kami, para patawarin kami. Hindi ka mahirap kausap. Ang nais lang kami ay magpakumbaba, magtiwala, sumunod sa mga plano mo, magtiwala sa mga pangako mo. Kalooban mo lagi na pagpalain kami. Pero kung kami ay nakakalimot, nagiging pasaway, Diyos ka rin ng disiplina, itinutuwid nyo kami, pinabago nyo kami, inaayos yung buhay namin. Hindi nyo nais kami mabuhay sa kasalanan, kung kami nga na nagsasabing tunay mo niligtas at tagalangit dahil sa inyong anak na tagapagtas. Tulungan nyo kami, Panginoon. Patuloy po ang living light ay hindi lamang po pagpalain nyo materially, kundi kami po ay tunay po na gamitin yung buhay namin sa maraming kalawang mapapamak. Gamitin nyo, Panginoon, ang aming mga oras at lakas na ikaw madakila sa buhay namin. So, suriin nyo po, linisin nyo po, at itama nyo ang mga bawat desisyon namin, ang mga motibo ng aming puso, alisin nyo ano man ang kayabangan, ang mga bagay na marumi, siya sa atin nyo, linisin, hugasan ng banal na dugo ng inyong anak, at itama ng banal nyo spirito, at banal nyo salita. Tulungan nyo po ang aming bansa, tulungan nyo po ang aming gobyerno sa nagaganap na impeachment. Tunay po na gaya ng lagi namin pinagpe-pray, Lord, kung ang mga tao ay hindi nila ipapatupad ang tamang hustisya, ang due process ng batas, kung hindi nila paparusahan ang mga dapat parusahan at ikukulong, mga dapat ikulong, alam po namin ikaw po ang magbibigay ng tamang hatol sa mga taong abusado sa kapangyarihan at hindi ilalapat ang tamang hatol sa mga dapat parusahan. Tulungan niyo po, kabagan niyo aming gobyerno, bigyan niyo po ng mga takot at banal na pasya, matuwid na pasya ang mga pinuno namin. Tulungan niyo po, iligtas niyo po sila, yung mga dapat mabago po mga puso, mula sa aming mga kapitan, hanggang sa aming Pangulo, mula sa aming justice system, Panginoon, at maging sa aming Congress, Senate and Congress, Lord, aming AFP at PNP, mga LGU, tulungan niyo po. Huwag managana ang korupsyon, kundi patuloy po, ikaw ang gumabay at magpala sa aming bansa, kabagan nyo aming bansa. Salamat po sa freedom ng religion, sa freedom of speech, Lord, sa freedom na gumawa ng tama, at huwag niyo po hayaan, Panginoon, maging korap po ang aming bansa at mawalan ng takot po sa inyo. Kabagan niyo po ang aming bansa, maging Israel, kabagan niyo po ng mga giyera na nagaganap na naman sa Middle East, ang daming naapektuhan ng mga bansa, Panginoon, na nahihirapan sa gitna ng mga giyera nito. Kabagan niyo po magyang Amerika sa mga desisyon nila ng Pangulo ng Amerika. Kabagan niyo po ang mga komunistang bansa, Islamic nation, Lord, at ang mga aming mga missionary na humahayo sa buong mundo. Tulungan niyo po mga pamilya na naglilingkod sa inyo sa aming bansa at sa buong mundo. Gamitin niyo po ang buhay namin, linisin niyo po kami, at patuloy po, tulungan niyo kaming laging manalangin, magtiwala, at lumapit sa inyo. Nagpalain niyo po ang anniversary ng Living Light at pagpapatayo po ng bahay-sambahan. Salamat sa inyong mga pagkapala, probisyon. Salamat sa mga anak niyong giyagamit
na pinagpapala, Panginoon, at patuloy po maging lalo pa po magtiwala at sumunod sa kalooban nyo at maging matapat ang mga anak nyo at huwag makalimot sa mga plano at nais nyo sa aming buhay. Ito ay ang dalating ng pamuli, pasahod sa gabing to. Pagpalain nyo pumbasa. Muli pa ang lahat ay dalangin. Pasalamat sa matamis sa pangalan pa ng Panginoon. God bless po. See you on Sunday, morning mana. Sa mga gusto pong manalangin, meron po tayo 5 to 7 po ng kada Sabado. God bless po.